Akala natin tayo lang ang nakakapuna dito kay Kilay sa kanyang kayabangan at sa kanyang sobrang pagiging arogante. Hindi rin daw sila pinakikitaan ng respeto. Dumating siya doon for the very first time, nakasalampak siya doon, amoy na amoy yung alak at nakakabastos. Hindi ako nagagandaan sa ugali niya. Itong magulang pinakitaan ng kanyang napakagandang ugali. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy po tayo sa ating topic for today. Maraming beses ko nang na-discuss doon sa aking mga nakaraang mga vlogs tungkol sa kayabangan nitong taong ito. Kabilang na si dating Chief Justice Puno, dating Justice Carpio, dating Justice Ascuna, dating Justice Panganiban. Ano nga ba itong Francisco Ruling na pinag-uusapan natin to? Sa kanyang pagiging arugante, parang hindi niya kayang dalhin. Hindi niya kayang nag-uumapaw, hindi niya kayang dalhin yung nag-uumapaw na kayabangan, lalong-lalo na nung naupo na siya bilang Senate President. Sumobra bilib sa sarili na akala mo siya na ang pinakamagaling sa buong universe. Wala pong sinasanto ito. Itong si Chis Yabang Kilay Escudero. Yung mga senior legal luminaries natin, na katulad nila Adolf Ascuna, Christian Monsod, itong sila Attorney Sarmiento, itong sila Antonio Carpio, na mga legal minds na dapat talaga maging reference natin pagdating sa usaping batas, pagdating sa usaping konstitusyon. Walang sinasanto, walang nire-respeto. Pati na itong sila former Senate President Franklin Drilon at iba pa. Walang pinakikinggan ito. Itong si Chis Escudero na to. Sobrang galing. Akala niya yata hindi natin napupuna ang pagiging arogante niya. At lumalabas nga, base na rin sa salita ng mother nitong si Heart Evangelista, talagang noong araw pa pala, nagsasabi na magiging presidente siya. At nangangako pa ng katakot-takot na pera. You tell someone so naive and so I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and billion and chu. Ganyan po itong Senate President natin, si Chis Escudero. Ganyang kahambog. Ilang beses ko nang pinaulit-ulit sa vlog ko yan na talagang may kayabangan ng taong ito. At ngayon, eto na. May mga nakikita na nga tayong patunay na isa nga siyang napakayabang na tao. At ngayon, patunayan natin dito sa video ito na itong si Kilay Escudero, si Hambog, nagdadadakdak ito sa Senado ng kulang sa patunay, kulang sa hinahawakang mga kanyang patunay doon sa kanyang mga sinasabi. Nagyayabang, ika nga. Kulang na kulang, mukhang hilaw yung kanyang pagre-research, ibinibida niya diyan sa Senado. Siguro para doon sa mga tagahanga niya na mga DDS, para iparinig kay Sara Duterte yung kanyang stand na talagang loyal siya at deserving siya na maging katandem nito later on sa eleksyon sa 2028. Na sa tingin natin, yun talaga ang ambisyon nitong mamang ito. No one is above the law or the Constitution. This is a basic precept in any legal system which recognizes equality of all men before the law as essential to the law's moral authority and that of its agents to secure respect for and obedience to its commands. Perhaps there is no other government branch or instrumentality that is most zealous in protecting that principle of legal equality other than the Supreme Court, which has discerned in its meaning and ramifications through its application of numerous cases, especially the high-profile kind in the annals of jurisprudence. The Filipino nation and its democratic institutions have no doubt been put to a test once again by this impeachment case. Accordingly, the court resorted to no other than the Constitution in search for a solution to what many feared would ripen to a crisis in government. Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat. Hindi ko po salita mga sinambit ko na ilang minuto. Yun po ay paraphrase at halos eksaktong quotation ng salita ni dating Justice Conchita
Conchita Carpio Morales sa Francisco ruling. Ang haba ng kanyang pasakali, bida-bida. Totoy Bibo. Pasakali niya yan, ha? Binasa niya lang yan. Yan daw ay salita ni Supreme Court Justice Conchita Carpio Morales. Ginawa niyang basihan ito at dudugtungan niya. Talagang Totoy Bibo. Dudugtungan niya yan ng kanyang punto para patunayan na ito daw kilos ngayon at mga pinagsasasabi ng mga legal luminaries at ng mga mamamayang Pilipino at ng mga iba pang nagkokomento ay lahat mali. Siya daw ang tama. Pakinggan uli natin. Na kinatigan ng mayoriya ng mga miyembro ng Korte Suprema, kabilang na si dating Chief Justice Puno, dating Justice Carpio, dating Justice Ascuna, dating Justice Panganiban. Ano nga ba itong Francisco ruling na pinag-uusapan natin to? Ano nga ba ang pinagkaiba nito sa kasalukuyan nating hinaharap? At bakit ko ba ito tinatanong? Ginoong Pangulo, bahagi ako ng Kongresong nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Bakit ko sinabing tangka? Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. In-enjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at ito yung desisyong yun. Itong Francisco Jr. versus House of Representatives. Ito yung tungkol sa impeachment case ni Davide. Ang binabandera niya rito, ang haba ng speech niya at sinasabi niya nga dito na bakit daw ano ang kaibahan nitong kaso na to, itong Francisco versus House of Representatives or yung impeachment case na kung saan daw ay may participation siya at siya daw ay nasa Kongreso that time. Hindi nga raw natuloy ito dahil ito raw Supreme Court ay nag-issue ng TRO. So bakit ngayon daw parang ang lumalabas ang dikta nitong mga former justices, sinasabihan daw ang Senado to the effect of wag irespeto ang Supreme Court at dapat daw ituloy ng Senado ang kanilang gagawing trial. Dahil itong Francisco Jr. versus House of Representatives, ang sinasabi niya ay nag-issue daw ng TRO. Nung panahon na yan, itong mga active pa itong sila Justice Ascuna at sila Justice Carpio. So ngayon, lumalabas, dinibunk, kinontra ni former Justice Ascuna, former Associate Justice Ascuna, itong sinasabi ni Yabang Arrogante Kilay Escudero na nag-issue raw ng TRO ang Supreme Court. Bakit daw ngayon nagngangawa itong mga to? Samantalang nung nakaraan daw yung kaso ni Davide ay nag-issue naman sila ng TRO. Na hindi naman pala totoo. Chis Escudero, ang galing-galing mo magtalumpati. Bumabandera ka dyan sa Senado, umiepal ka, nagsasalita ka, na akala mo totoong-totoo sinasabi mo. Lumalabas, hindi pala totoo yung pinagsasasabi mo na nag-issue ng TRO ang Supreme Court diyan sa Francisco Jr. versus House of Representatives. Ano ka ngayon? Ha? Hambog! Ano ka ngayon? Nagsasalita ka, walang basihan. Hindi naman pala totoong nangyari. Nagsasalita ka lang dyan sa hall ng Senado para kumbinsihin yung mga hindi nagre-research. Para pabilibin si Sara Duterte, para bumilib ang mga DDS, para bumilib itong mga supporters sa Sara Duterte at ikaw na ang endorso sa 2028 bilang katandem itong si Sara Duterte. Hindi totoo ang sinasabi mo. Pambihira ka. Kung ano-ano pinagdadakdak mo, ang haba-haba ng talumpati mo. Pagkatapos, sablay pala sa dulo.
Ano ngayon ang sasabihin mo? Sobrang ganda ng speech mo, ang dami mong predicate na nilay, ang dami-dami mong preparasyon para sabihin lang sa bandang huli na nag-issue ng TR o Supreme Court. Actually, lahat ng kilos nyo papunta ron sa pagdidismiss. Wala lang kayong naging basihan, tinalo kayo sa debate nitong mga non-lawyers. Tinalo kayo ng mga non-lawyers sa debate. Itong sila, Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, pinagtulong-tulungan nyo nila Marcoleta, nitong si Alan Cayetano at ng sarili mo, Chis Escudero. Tinalo kayo ng mga non-lawyers, kasama na si Risa Ontiveros. Dahil ang ganda ng mga puntos nila, ang ganda ng mga basihan nila, tama ang kanilang mga basihan, tama ang kanilang mga reference, tama ang kanilang mga research. Yung inyong research, yung inyong mga basihan, sablay lahat. Tinalo kayo sa debate nung mga non-lawyers. Pati si Marcoleta, walang nagawa kay Ping Lacson. Ang ganda ng mga puntos ni Ping Lacson. Wala. Butata itong si Marcoleta na pinangbato ninyo. Ginawa niyong leader itong si Marcoleta para idepensa at para tuluyan ng i-dismiss ang kaso ni Sara Duterte. Pero sa hiya ninyo, dahil inilampaso nga kayo sa debate, nagdalang hiya kayo. Hindi nyo kasi mapanindigan, wala kayong makitang basihan doon sa dismissal na sinasabi na sinabi nga ni Ping Lacson, ni Senator Ping Lacson, na walang basihan sa inyong rules. Walang rules yan sa plenary. Hindi kayo korte. Hindi ba? Common sense. Paano mag-dismiss ng kaso ang plenary, Senado, na hindi naman kayo judges, hindi naman kayo korte. Ayaw nyo i-convene ang inyong Senate court, impeachment court. Ayaw nyo i-convene yung Senate impeachment court. Wala namang basihan para mag-dismiss kayo ng kaso. So, butata kayo sa mga non-lawyers. Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, itong si Senator Risa Ontiveros. Wala. Kasi, sa totoo lang, mga kapatid, mga kababayan, ang hirap depensahan ang isang kasinungalingan. Ang hirap depensahan ang isang bagay na hindi totoo. Itong sila, yung nasa minority, sila Risa Ontiveros, itong si Ping Lacson at si Tito Soto, kasama na sila Bam Aquino at si Kiko Pangilinan na nag-contribute din diyan sa inyong debate. Mas maganda ang tinatayuan nila. Mas maganda ang tinitindigan nila dahil nakatindig sila sa katotohanan. Pero ang tinitindigan ninyo, walang katotohanan, walang basihan. Mas madaling tindigan, mas madaling idepensa yung katotohanan. At nasa panig kayo nung akusado na napakalaki ng kasong hinaharap, pinaglalaban nyo pa rin, hindi nyo na ipilit yung dismissal. Kahiyaan na. Nakikita ng taong bayan, ang depensa ninyo napakapurol. Napakapurol ng depensa ninyo kung ikukumpara doon sa depensa nila Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino at Senator Risa Ontiveros. Again, uulitin ko, nilampaso kayo ng mga non-lawyers. Iisa lang ang lawyer sa panig nila. Kaya kami, na mga non-lawyers, tigilan nyo kami. Huwag nyo kaming pagsasabihan na kayo'y hindi abogado, wala kayong karapatan. Mga critical thinkers din po kami. Naiintindihan po namin yung basic English, katulad ng fourth read, na ang tagal ipinaglaban ng Chis Escudero at ni Alan Peter Cayetano
na hindi raw yan ibig sabihin ng immediately. Ngayon, itong desisyon ng Supreme Court na sinasabi ng Supreme Court na ito daw kaso na i-file ng lower house ay void ab initio at ano daw, kaagad-agad daw ito. Immediately executory. Ngayon, gustong panindigan ni Chis Escudero yan. Kasi nga talagang gustong-gusto nila i-dismiss ito eh. Kaya every opportunity na makakita sila ng butas para i-dismiss ito, gagawin nila. Ngayon, pinanindigan niya ito. Kasi daw sinabi ng Supreme Court, kaya gusto niya i-execute kaagad. Yung sinasabi ng Supreme Court na void ab initio itong case na to. So ngayon, naintindihan niya na bigla yung ibig sabihin ng immediately. Na yun din naman ang ibig sabihin ng forthwith. Talagang binabali niya yung ibig sabihin ng forthwith. Kiniklaim niya ngayon, mas tama ang sinabi ng Supreme Court dahil ang ginamit ng Supreme Court ay immediately. Samantalang, sinasabi ko nga sa aking previous vlog at sinasabi ng napakaraming tao, pareho ng meaning ang forthwith at immediately. Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. In-enjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at ito yung desisyong yun. The Supreme Court then issued an injunction and a TRO. So the impeachment against Davide did not push through. Una-una, Karen, hindi totoo na nag-issue ng TRO ang Supreme Court sa kaso ni Davide. What we did was to issue a resolution calling on all the parties to maintain the status quo. It was an appeal. It was not an order. We could not and we did not want to issue TRO against the House because that would trigger a constitutional crisis. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, mga kapatid, mga kababayan, yung pong aking nakaraang video, 3 videos reviews, naging viral po. Wow! Ito yung aking thumbnail doon. Ang problema, mahigit 100,000 na po ang viewers nito in 6 days. Sa tingin ko, nasa mga 140,000 na sa mga oras na to. Pero, kulang po yung mga nagsusubscribe. So, pakiusap po natin doon sa mga nag-review, yung tumitingin doon sa ating mga video, paki-subscribe naman po. Malaking tulong po sa amin yung mga vloggers para ituloy-tuloy namin, maging inspired kami sa aming mga ginagawang ito. Doon lang po kami nagkakaroon ng inspirasyon sa inyong mga pagsa-subscribe, pagla-like, at saka yung inyong pag-share ng ating mga video. At mag-comment na rin po kayo. Nakaka-inspire po yan para ituloy-tuloy namin ang aming ginagawa na ito para sa inyong information at para sa ating bayan. Iparating sa inyo, yung sa tingin namin ay dapat ninyong malaman tungkol sa ating mga public servants. Sila po ay mga public servants na dapat nating binabantayan sa lahat ng oras dahil ang mga karamihan po dito, pag hindi natin binantayan, sasamantalahin po tayo, sasamantalahin ang kaban ng bayan at sa ngayon nga, nanggaling na mismo sa presidente ng Pilipinas, si PBBM, na sinasabi niya maraming insertions doon sa budget ng 2025 at gusto niya nga paimbestigahan. Dahil ang insertions na yan, inilagay doon sa mga project na ang hirap-hirap i-audit katulad nung mga flood control projects. So again, mga kapatid, mga kababayan, malaking bagay po ang inyong subscription. Kaya please do subscribe once na kayo ay nag-open or kung kayo ay bago pa lang dito sa ating munting channel. Francisco, case na palaging sinasite po natin. Ano bang pinagkapareho? Ang aligasyon laban sa nasasakdal noon na si Chief Justice Davide, kaugnay din ang corruption. Daang milyon din. Ang pinag-usapan, initiation of impeachment, na dapat sole prerogative din ng Kamara. Ang pinag-usapan, ano bang definisyon ng initiation, na dapat sole jurisdiction din ng Kamara. Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun,
Nasaan po lahat na nagrereklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga maestradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Subalit ngayon, tila nag-iba ang posisyon. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man? Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Pabibo talaga itong si Kilay, arrogante Escudero. Akala mo, alam na alam sinasabi niya. Akala mo, siguradong sigurado siya doon sa pinagsasabi niya. Kaya eto, bukong-buko siya rito. Dahil ang laki ng kaibahan. This time around, nagbago ng rules itong Supreme Court. Yung nakaraan, wala namang ginalaw dun sa rules. Pero dito, sa ngayon, may binago ang Supreme Court, kaya ganito na lang ang reaksyon ng mga legal luminaries, ganito ang reaksyon ng taong bayan. The Supreme Court does not have the power to write the rules that will govern impeachment. It can only interpret the provisions of the Constitution that are already specifying the rules. For instance, in the Francisco versus House of Representatives case, the Supreme Court interpreted the word initiate proceedings. And that's a provision of the Constitution. It did not introduce new and different rules to be followed by Congress. It merely interpreted the Constitution. In this present case, however, in my view, the Supreme Court went beyond their interpretation and proceeded to impose its own set of rules to be followed in impeachment proceedings by Congress, by the House. I believe that that is beyond its powers. Ano ka, Chis Escudero? Ang labo mo talaga. Dramang-drama ka dyan. Feel na feel mo yung mga sinasabi mo, pero walang katotohanan. Sumusunto ka sa buwan. Makinig ka naman kasi paminsan-minsan sa mga nakakatanda sa'yo, sa mga mas marunong sa'yo. Masyado ka nagagaling-galingan eh. Kaya nawawala ka sa direksyon. Hindi ka nakikinig sa ibang tao na akala mo alam mo na lahat. Makinig ka para matuto ka. Today, Mr. President, distinguished colleagues, the very supremacy of the Supreme Court is being called into question, and with it, the very foundation of the rule of law. Eto ka na naman. Nandiyan ka na naman sa rule of law. Ikaw nga ang unang-unang nag-violate ng rule of law. Doon pa lang sa fourth read, nag-violate ka na ng Constitution. Anong pinagsasasabi mo? Naakala mo kung sino kang sino kang profesor, sino kang nagtuturo ng batas. Hindi ka nakikinig kahit kanino. Anong pinagsasasabi mong rule of law na kung ikaw mismo, yung simpleng salitang fourth read, hindi mo sinunod, hindi mo pinakinggan. Gumawa ka ng sarili mong interpretasyon, pati na si Alan Peter Cayetano, na nagsabi na ang fourth read daw ay isusunod ka agad. Rule of law ka dyan, tinamaan ka ng kilay. Wala kang sinusunod na rule of law rito. Wala. Doon pa lang sa fourth read, hindi ka na nakinig. Yung fourth read mo, fourth month. Pagkatapos ngayon, biglang-bigla nagiging tagasunod ka ng Supreme Court. Gustong-gusto mong ipatupad ang batas, gusto mong ipasunod sa lahat yan, kahit mayroong mali, mayroon silang error, mayroon silang maling reference na ginamit. Pero pinaninindigan nyo, gustong-gusto mo talagang i-dismiss itong kaso na to. Dahil nga dyan sa mga ambisyon nyo, mga politicians kayo. As Senate President and as a member of this chamber and as a member of the bar, I will not sit idly by and allow this. At stake is the very idea that justice should be governed by laws that apply to all, equally to all, rather than the whims and caprices of public opinion. Humandar na naman ang kahambugan mo. Chis Escudero. I-remind kita doon sa nakasulat sa konstitusyon. Sa Article 2, doon sa Declaration of Principles and State Policies. Section 1, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all the government authority emanates from them. Kung tingnan mo kaming mga mamamayang Pilipino, ganun-ganun na kaliit eh. Ano sinasabi mong whims of the people? Yung comment mo na para bang sinasabi mo ano lang yan, mga ingay lang ng mga tao. Kapritsyo lang ng mga tao yan. Nakasulat yan, guaranteed sa Constitution yan.
Ngayon, kung ang sasabihin nyo na naman, katulad ng sinabi nitong si Alan Peter Cayetano, na citizen din kayo. Kayo yung mamamayan. Tama yan. Miyembro kayo ng mamamayang Pilipino. Pero ito ang hindi nyo nilalagay sa utak nyo. Ang nag-file ng impeachment case na yan, pinirmahan ng 200 plus na mga congressmen. 215 yata yan at may mga humabol pa. Isipin nyo kung ilang milyon katao ang nire-represent niyan. So ngayon, tama ba na i-claim namin na nagsusuporta diyan sa impeachment case na yan? Tama ba na sabihin namin na maraming mamamayang Pilipino ang sumusuporta diyan sa impeachment case na yan? Maaring tama ka rin. Tama rin si Alan Peter Cayetano na miyembro kayo ng mamamayan. Pero mas maraming mamamayan ang nagsasalita na nag-a-approve at sumusuporta diyan sa impeachment case na yan. Mas marami ang sumusuporta kahit na doon sa mga survey na lumalabas. 88 to 90% ang nagsasabi na gusto ng mga mamamayang Pilipino matuloy yung impeachment trial na yan ng magkaalaman. Ang problema sa inyo, gustong-gusto nyo i-dismiss, ayaw nyong umabot sa trial yung Diyosa nyo dahil alam nyong mapapahiya, alam nyong maglalabasan ng mga ebidensya. Kaya ayaw na ayaw nyong matuloy ang trial na yan. Kaya ngayon, uulitin ko sa'yo. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Nanggagaling sa mamamayang Pilipino ang powers ninyo ng mga public servant. Ng gobyerno nanggagaling sa mamamayang Pilipino. Ngayon, question ninyo uli kung sino yung mamamayang Pilipino, nakakalamang kami dyan. Majority ng mamamayang Pilipino gustong ituloy ang trial na yan. At ang nag-file niyan, uulitin ko, 215 congressmen ang pumirma niyan na nagre-represent ng milyon-milyong Pilipino. Sige nga, mag-gather nga kayo ng ganyang klaseng suporta dyan sa pagdi-dismiss ninyo. Mamamayang Pilipino ang may gusto niyan. Huwag nyo na i-contest, huwag nyo nang ipilit ang dismissal. Dahil guaranteed sa konstitusyon ang panagutin ang sinuman na mga public servant. Kami na mamamayang Pilipino ang nagbibigay ng powers sa lahat ng mga government authorities. Okay? Tinamaan ka. Legal process is an essential part of democratic process. The Supreme Court is the final arbiter. But what do you make it when the Supreme Court comes out with a decision and experts say, like yourselves, that the Supreme Court has added, certain qualifications and thoughts, the impeachment or how to impeach in a way that's beyond what's in the Constitution? The power of judicial review, which the Supreme Court has, and in fact has been expanded to include grave abuse. On any part of any institution or agency of government is part of the balancing of the Constitution. And that doesn't mean that the Supreme Court is above the other co-equal bodies. What it means is the Constitution is above them all. And the Supreme Court is only exercising its power and duty to interpret the Constitution. That is the basic framework of our democracy. With the Supreme Court at the helm, are the guardians of the rule of law, making sure everyone plays by the same rules and receives equal justice. For the rule of law to prevail, the High Court must act as a compass, not as a political cheerleader, impartially applying the law by calling out violations, not swayed by public opinion or political allegiance. The citizens have every right to criticize the decision of the Supreme Court, especially when it can still be changed. We should voice out any perceived errors on the part of the Supreme Court. Is not perfect, and if the decision can still be changed, it is our duty to point out whatever we perceive as errors on the part of the decision.
respect for the rule of law, Mr. President, requires all of us to adhere to final or immediately executory decisions of the court, even when there is a winner and a loser, to avoid deadlocks and maintain legal order. Mga DDS, matutuwa kayo kay Chis Escudero tungkol sa aking nakikitang anggulo kung bakit na lang ganito kasidhi ang pagsuporta nitong si Chis Escudero sa inyong Diyosa na si Sara Duterte. At ganun na rin lang kanyang pagsuporta dito kay Digong Duterte. Bukod pa doon sa kanyang mga kasamahan sa Senado na sila Bato de la Rosa, sila Bongo, sila Amy Marcos. Pati na si Alan Peter Cayetano. Alam nyo, meron tayong nakikitang anggulo dyan kung bakit ganito kasidhi kahit nakakulong na yung matanda doon sa ICC. Ang nakikita nila, ito ay aking opinion, ang nakikita nila, pwede nilang maging vehicle itong popularity ni Digong Duterte at ni Sara Duterte sa 2028. Doon sa kanilang mga political ambition. Magkakasama na po dyan na naghahangad ng kanilang mga political ambitions, itong sila Amy Marcos, itong si Chis Escudero, si Alan Peter Cayetano, si Bongo at si Bato de la Rosa. Ito naman sa ngayon ay hindi masyadong nag-iisip ng 2028. Alam niyo kung bakit? Alam nila may posibilidad na sila ipaaresto ng ICC. Si Sara Duterte, 50-50, hindi natin sigurado kung talagang yan ay mapapasama doon sa arrest warrant. So ngayon, ano yung anggulo na sinasabi ko? Itong si Chis Escudero, sa tingin ko, nasa isip niya na kung si Sara Duterte ay makatakbo sa 2028, assuming hindi yan maaresto ng ICC, at siya ang kunin na katandem, bigyan ng blessing nitong si Digong Duterte na maging katandem nitong si Sara Duterte, papayag yan na maging vice-presidente ni Sara. At ngayon, advanced thinking, lawyer yan, at saka nakikita naman natin na meron talagang diskarte naman sa buhay. Although hindi natin masasabi, huwag nating purihin na matalino. Kasi baka lalong lumaki ang ulo. Sumusobra laki ng ulo eh. Ang nakikita natin dyan, ina-anticipate niya. Kung hindi siya makakatakbo bilang presidente, hindi maaaresto itong si Sara Duterte, pwede siyang mag-vice-presidente. At isa pang anggulo na nakikita natin dyan, bukod kay Chis Escudero, ang purpose ng pagpunta-punta ni Amy Marcos diyan sa ICC sa The Hague ay ganyan din po. Pareho sila ng iniisip ni Chis Escudero. Yung makakuha ng blessing, ito talaga dumidiretso itong si Amy Marcos doon sa The Hague. Nagbabaka sakali siya, ilang beses siya nag-attempt na makapasok doon sa detention cell na hindi nangyayari, hindi siya pinapayagan. Yun din po ang iniisip niyan sa ating palagay. Na siya ang endorso ni Digong Duterte bilang kapartner, bilang katandem nitong si Sara Duterte sa 2028. Mga DDS. Ganyan po ang iniisip para sa akin nitong si Amy Marcos at nitong si Chis Escudero, dahil kung hindi maaaresto itong si Sara Duterte diyan sa ICC at makatakbo sa 2028, nag-aagawan itong dalawa na maging vice-presidente. Either itong si Chis or itong si Amy. Yan po ang iniisip ng inyong mga kakampi. Kuno
na nagbabait-baitan sa inyo, nagpapakitang gilas, nagpapakita ng talino, nagpapakita ng kanilang loyalty sa mga Duterte para ma-endorso sila sa 2028 bilang katandem nitong si Sara Duterte. At of course, beyond that, kung ito namang si Sara Duterte ay maagang maaresto diyan sa ICC at nakuha na ang loob ni Digong Duterte, either nitong si Cheese or ni Amy, siyempre, epal na yan na kami na lang ang endorso mo, Mr. President Digong Duterte, para kami ang magtaguyod ng inyong kaligtasan. Yan po ang mga scheme na nabubuo sa aking isip kung bakit ganun na lang kasidhi itong ginagawang pagsipsip nitong si Amy Marcos at pagsipsip nitong si Chis Escudero. Itong si Alan Peter, sipsip din ito. Pero hindi pumapasok sa isip niya siguro yung pagiging presidente dahil nandiyan nga itong si Amy, na nandiyan itong si Chis Escudero. Pero kung re-election siya sa 2028 bilang senador, siyempre, vehicle niya rin yan. Yung kasikatan nitong mga Dutertes. Pero, of course, theory lang nila yan. Yan ang iniisip nila na ganun kasikat itong mga Dutertes. Pero, base dito sa mga lumalabas sa survey, na sinasabi nga na 80% pataas ang naghahangad na matuloy ang impeachment case, ang impeachment trial na yan ni Sara Duterte. Ibig sabihin yan, bumabagsak na ang popularity nitong si Sara. Ang problema lang, sa kabilang side, ay wala pang lumilitaw na pangalan na matibay-tibay para sabihin mong pwedeng itapat sa 2028. Although tayo nga, meron na tayong iniisip kung sino yun. Meron na po. Hindi lang natin pwedeng sabihin pa ngayon dahil baka magalit sa atin yung tao, baka sabihin na mumuliti ka na siya. Pero meron po. Imposibleng walang makakatapat itong si Sara Duterte at imposibleng hindi bumagsak ang kanyang popularity. Babagsak at babagsak po yan dahil sa mga pangyayari ngayon. Kahit hindi matuloy ang impeachment case na yan this year, pwedeng matuloy next year, at kahit hindi pa rin matuloy yan at magkaroon ng panibagong investigasyon sa lower house, ilalabas yung baho niya dyan. At nakita nyo naman, bumaba ang approval rating, pati ang kanyang bumaba ang approval rating, bumaba ang performance rating ng Senado, lalong-lalo na itong si Chis Escudero. Umangat ang popularity rating nitong si PBBM, bumagsak ang popularity rating ni Sara Duterte. Ganun na rin yung kanilang mga approval rating. Umangat si PBBM, bumagsak itong si Sara, bumagsak itong si Chis Escudero, bumagsak ang Senado. At sa tingin ko ngayon lang yata nangyari yan. Dati ang bagsak ang popularity rating, pati ang approval rating ay ang lower house. Ngayon ang Senado na for the first time bumagsak dahil sa kagagawan nitong si Chis Escudero, dahil sa kanyang ambisyon, kinakalimutan niyang lahat. Hindi niya na iniisip na sinisira niya na ang sarili niya, sinisira niya na ang Senado sa mga pinaggagawa niya. Sa pagkakalam ko po, iisa lamang ang Korte Suprema. At ayon sa ating konstitusyon, Korte Suprema ang bukod tanging pwedeng makapagsabi kung ano ang kahulugan ng ating saligang batas. Walang iba. Allow me to demonstrate, for example, Mr. President, the legal gymnastics these people have been undertaking in the past, and I have borne the brunt of this. Sabi nila, forthwith ang sinabi sa Senado, ibig sabihin yan agad-agad, despite the rulings of the Supreme Court that say it is within a reasonable time. Ang problema sa'yo, Chis Escudero, ang reasonable time mo, 4 na buwan mahigit. Anong klaseng reasonable time yan? Paano mo i-justify yung forthwith doon sa 4 na buwan? Ikaw ang nagbabaliktad ng mga salita eh. Ikaw yung gumagamit ng mga salita
para pabor lang sa'yo. Pag hindi pabor sa'yo, hindi mo ginagamit. Uulitin ko sa'yo ang tanong. Paano mo i-justify yung forthwith doon sa 4 na buwan mahigit na pag-aantay ng taong bayan? Pagkatapos nag-schedule ka, pagkatapos ng schedule na yon na ikaw ang nag-iisip, ang tagal mong inupuan, pagkatapos i-reschedule mo ulit at na-reschedule ulit. Yun ba ang reasonable time sa'yo? Tinamaan ka na magaling? Pero doon na tayo sa agad-agad. Sabi ng rules ng House, dapat i-refer ng SecGen immediately sa Speaker. 2 buwan bago niya ginawa. Pagkatapos ang laki-laking issue sa'yo yung 2 buwan, sinasabi mong inupuan ng 2 buwan doon sa lower house. Isipin mo nga mabuti kung meron kang kukote. Isipin mo maigi. 2 months ginagawa mo malaking issue. Sinasabi mo inupuan sa lower house. Gamitin mo nga ang kukote mo, Chis Escudero. Isipin mo 7 articles ng impeachment case yan. 200 mahigit ang pipirma. 200 mahigit ang magre-review ng mga articles na yan. Sabihin mo nang hindi lahat nagbasa, pero madami pa rin kahit na 100 mahigit yan. Sabihin mo nang 150 katao. Sige nga. Tapos sasabihin mo 2 months inupuan? Sa tingin mo ba napakatagal lang 2 buwan para sa 100 mahigit katao na magbabasa? Sige nga, gamitin mo nga kokote mo. Lalong-lalo na nga kung 200 plus ang magbabasa niyan. 200 plus ang magre-review niyan. Pero wag na tayong umabot doon. Baka hindi realistic. Sabihin na natin, 150 ang magre-review ng articles na yan. 2 months ka kasya? Nababagalan ka sa 2 months? Sa mahigit 100 katao na magre-review? Lang hindi naman lahat yan agad-agad makakapagbasa. Hindi naman agad-agad yan nasa kanilang mga opisina or kanilang mga bahay para magbasa. May mga lakad yan, may mga appointment yan, may mga meetings yan. 200 katao or sabihin mo 150 katao na nga lang ang magre-review ng 7 articles ng impeachment case ni Sara Duterte. Nababagalan ka, natatagalan ka sa 2 buwan na pagre-review bago pumirma ang mahigit 100 katao at lalo na nga kung 215 katao yan. Hindi ka reasonable. Chis Escudero, mahina ang kokote mo, ang kalkulasyon mo. Kung ang sinasabi mo, 2 months inupuan. Sa ganyang karaming tao ang titingin sa dokumento. Ganyang karaming tao ang magbabasa ng dokumento. Ganyang karaming tao ang pipirma. Gamitin mo ang kokote mo. Idinidepensa mo sarili mo, samantalang ang kine-question mo 2 buwan, ang kine-question ko sa'yo mahigit 4 na buwan. Mahigit pa dahil ilang beses ka nag-postpone, ilang beses ka nag-reschedule. Hindi lang 4 na buwan yun. Kare-reschedule mo. Sa tingin ko mahigit 5 buwan yun hanggang sa mag-open uli kayo ng session. Hindi mo tinitingnan ang sarili mo eh. Ang tinitingnan mo lang yung lower house, yung kilos ng lower house. Wala kang respeto sa lower house. Binabastos mong masyado ang lower house. Para sabihin mong inupuan yan ng mga congressmen. Isipin mo ang dokumento na yan at isipin mo gaano karaming tao ang titingin ng dokumento na yan. Kine-question mo yung 2 buwan ka mo inupuan. Bastos ka. Wala kang respeto sa co-equal branch ng gobyerno. Wala kang respeto. Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Pag-isipan mo maigi. Gamitin mo kokote mo. Ganyang karaming tao ang titingin sa dokumento. 7 articles of impeachment case. Samantalang kayo, 24 lang kayo. Natitingin ng dokumento, 24 lang kayo na mag-a-assemble dyan sa Senado, inabot kayo ng mahigit 4 na buwan. Ngayon hanggang ngayon, tinuturo mo pa rin ang lower house. Ayaw mo tignan ang kakulangan mo, ang kakulangan ng Senado sa mga pinaggagawa mo. Napakahambog,
Napaka-arrogante. Number one is to respect the decision of the court, which is immediately executory, and therefore they should not proceed with the trial. And the other option is to dismiss the articles outright. But the Supreme Court can still change its decision. In fact, there is a motion for reconsideration pending filed by the House, and the Supreme Court has ordered the petitioners to file a reply to this motion for reconsideration. So the Supreme Court is still in the process of possibly revisiting its decision. And therefore, out of respect for that process, the Senate should not dismiss outright the articles of impeachment. And so what it did was to put it aside first. Itabi na muna ito without dismissing it and without proceeding to trial. So maganda yung ginawa ng Senado, Karen. Respect for the rule of law does not bar disagreeing with court decisions, nor from forming our own opinions on the meaning and intent and letter of the spirit of the Constitution. However, we must also have the humility. Humility ba ka mo, Chis Escudero? Manalamin ka nga. Ikaw, kailan ka nagpakita ng humility? Kailan? Puro ka kayabangan. Ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamatalino. Never kang nakinig kahit na dun sa mas magagaling pa sa'yo. Ina-assume mo kasi ikaw pinakamagaling. Humility, ha? Tatanungin kita, nagkamali ka sa forthwith. Nagkamali ka dyan. Alam na alam mo yan. Nagpakita ka ba ng humility para aminin mo yung pagkakamali mo? Ginawa mo ba yan? Humingi ka ba ng apology tungkol sa pagkakamali mo na yan? Nagpakita ka ba ng humility? Lahat ng tao na nakakita ng forthwith na yan, ultimo mga bata, tinignan sa dictionary, ibig sabihin yan immediately. Nagkamali ka dyan. Hanggang ngayon pinaninindigan mo. Wala kang moral authority para magsalita ng sabihin mo sa ibang tao na magpakita ng humility. Wala ka niyan, Chis Escudero. To accept when we are wrong once the Supreme Court has already decided. Respecting the court only when you win or when it aligns with your belief is not respect for me. It is plain arrogance, sorry, but tall, a power play. Cherry-picking court rulings destroys the judiciary's purpose. Disobeying the High Court's decision is a violation of the law because under our Constitution, decisions of the Supreme Court form part of the law of the land. I make these remarks, Mr. President, amidst recent calls for this august body to disregard the Supreme Court's recent ruling in Duterte v. HOR. These calls for judicial disobedience have been aided and abetted by so-called legal luminaries and experts who fancy their wisdom and knowledge of the Constitution as better, higher, more supreme than that of the Supreme Court. Miyembro po ba sila ng Supremist Court? Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Sa pagkakalam ko po, iisa lamang ang Korte Suprema. At ayon sa ating konstitusyon, Korte Suprema ang bukod tanging pwedeng makapagsabi kung ano ang kahulugan ng ating saligang batas. And that doesn't mean that the Supreme Court is above the other co-equal bodies. What it means is the Constitution is above them all. And the Supreme Court is only exercising its power and duty to interpret the Constitution. The Supreme Court does not have the power to write the rules. Mga kapatid, mga kababayan, hanggang dito lang. At thank you for joining me today. Again, uulitin ko po doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati yung like button, at pakishare po ng marami makaalam dito sa pinaggagawa nitong Chis Escudero na to, na napakahambog, napaka-arrogante. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at magkita-kita po tayo muli. What we felt and said.